Kumusta mga kamay? Sa nakaraang video natin pinag-usapan natin yung buong proseso kung paano mag-portrait. Medyo na-refresh tayo kung ano yung mga tinuro ko dati at dinagdagan ko na rin ng mga bagong tips. Ngayon naman ay tungkol sa mabilis na improvements yung pag-uusapan natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong tutorials tulad nito. At syempre palike na rin ng video bilang suporta. So, binalikan ko yung lugar kung saan ako nagsimula. Ito yung bahay namin dito sa Gapan, Nueva Ecija. Ayan, dito ako lumaki at natutong gumuhit. Dito talaga nagsimula lahat. Kaya nakakalungkot na naiwan ko lahat to. Ayan, pero may magandang plano naman ako para dito. Darating ang araw ay magkakaroon din ako ng art gallery. At kukunin ko to lahat para i-display dun. Ayan, so makikita natin dito yung mga naka-frame na drawings ko. Ayan, check din natin yung ibang nandito sa table. Sobrang kalat na niya. Ayan, hindi ko siya masyadong naayos nung umalis kami dito. Ito yung isa sa sketchpad ko na ginagamit, yung Canson. Ayan yung laman niyan, mga sketch, mga ginamit ko sa tutorials, sa mga demo. Ayan, tingnan pa natin yung iba. Ayan, marami din whip dito na nga hindi na natin naituloy. Ito, isa sa ginamit ko rin sa vlog to. Ayan, sobrang dami nito. Ayan, so kung mapapansin nyo, puro Canson sketchpad yung ginagamit ko. Ito yung mga old drawings na na-upload ko naman na dati pa. So karamihan dito ay nakita nyo na sa vlog at sa Facebook ko. Ayan, so ito, buklat pa tayo ng iba. Ayan, hindi ko siya masyadong naayos, kaya ayusin ko ito mamaya bago ako ulit umalis. So ito yung Lebron na medyo controversial dahil sinabihan ako na fake daw to. Ayan. Ito may canvas din dito na ginamit naman ni Ate Mo Step. So ito yung mga sketchpad na malalaki. Ayan, 12 by 18 na Canson sketchpad. Wala na akong makita na ganitong Canson. Yung ganito yung cover. Kasi yung bagong labas ng Canson ngayon, medyo iba yung quality niya. Ayan, si Olivia Rodrigo, andito rin to. So, ito yung sketchpad ko na malaki. Ano ba yung laman nito? Ayan, ito yung laman nito, Jon Snow. Isa din sa nag-trending na drawing ko. Hanggang ngayon nandito to. So, ipapaprame ko din yung mga to sa susunod. At ito yung isa pang sketchpad na 12 by 18. Si Jenny naman yung laman. Ayan, ito pa yung iba. Ayan, karamihan dito ay talaga naman naging part ng progreso ko sa pagdodrawing ng portraits. Ayan, nakikita ko din dito kung paano ako nag-improve taon-taon. Ayan, so marami akong natutunan sa mga drawings ko na to. Kitang-kita yung experience, di ba? Sa sobrang dami ko nang nagawa. Hindi ko na siya mabilang, kaya ayan, kalat-kalat na din. Ayan, so proud na proud ako sa mga naging drawings ko na to. So tara, balik tayo sa main topic natin for today's vlog. Paano mag-improve? Maraming nagtatanong kung bakit matagal daw sila mag-improve, kung bakit napag-iwanan na sila. Ilang years na daw silang nagdo-drawing pero wala pa rin improvements. Simple lang ang sagot dyan, dahil takot ka. Takot ka na umalis sa comfort zone mo. Ano ba yung comfort zone? Ito yung parang nasa bilog ka, dito control mo lahat, at feeling mo safe ka. Pero sa labas ng bilog na to, meron pang isang bilog na nakapaligid at nakaharang sa comfort zone mo. Ito yung fear zone na tinatawag, kung saan marami kang excuses, masyado kang apektado sa opinion ng iba, at wala kang kumpiyansa para humakbang sa harang na to. Kung gusto mo mag-improve, kailangan mo ma-experience kung paano harapin lahat ng fear mo. Ngayon, pag nalampasan mo lahat yan, yung fear mo magiging experience na lang. Kung dati marami kang excuses at madali kang maapektuhan sa opinion ng iba, lahat yan magdi-disappear. At syempre pag nag-improve ka na, marami kang magiging client, kaya kikita ka ng maraming fear. Pero di pa dyan natatapos yan, meron pang growth zone at learning zone. Ayan, wala naman magic para mag-improve ka agad. Lahat yan depende kung mag-grind ka, kung magtsatsaga ka, at kung paano mo to ini-enjoy. Basta tama yung basics na inaral mo. Basta tama yung materials na ginagamit mo. Siguradong mag-i-improve ka. At ang pinaka-importante ay yung sinasabi ko kanina, na kailangan mo talagang lumabas sa comfort zone mo. Bali wala lahat ng effort mo at time mo kung nandoon ka lang kung saan ka komportable.
Pero depende sa'yo yan. Kung feeling mo okay na sa'yo yan na dyan ka magaling, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka talaga mag-i-improve. At isa pa, wag natin masyadong madaliin at pressurein yung sarili natin. Yan minsan yung isang factor kung bakit hindi tayo nag-i-improve. Gusto natin magaling ka agad tayo. Syempre basics muna, slowly but surely. Para sa ika-i-improve ng sarili natin, sarili lang din natin yung tutulong sa atin. So sana marami kayong natutunan ngayon mga kamay. I-comment nyo lang lahat ng gusto nyo pang matutunan dahil dyan tayo kukuha ng topic sa mga susunod na contents. Salamat sa panonood mga kamay. Kita-kita tayo sa next video.